ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong kayang isakripisyo para sa pagmamahal. Pero hindi lahat ng sakripisyo na yon ay kayang masuklian. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo mamahalin ang taong hindi mo alam kung kaya rin bang mahalin ng pabalik? Dear Papa Dudut, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin nagugustuhan ng isang tao. Minsan pa nga ay hindi natin maipaliwanag ang dahilan kung bakit ba lumalalim ang espesyal na nararamdaman natin para sa kanila. Na para bang may sariling buhay ang puso natin na bigla na lamang nahuhulog sa isang tao. At wala na tayong ibang magagawa kung hindi ang sumunod na lamang dito. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gibson. 24 years old at nagtatrabaho bilang isang gym instructor. Teenager pa lamang ako ay palagi na akong nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Fan na fan niyo po kasi ang nanay ko at sa kanya ko po talaga kayo nakilala. At sigurado pong magugulat siya kapag narinig niyang sulat ko naman ngayon ang binabasa ninyo para sa araw na ito. Bago po ako maging gym instructor ay may katabaan talaga ako noong kabataan ko. Mataba ang pisngi ko, doble ang baba, overweight ako at may 3 bilbil sa tiyan. Kaya naman naging tampulan talaga ako ng tukso mula elementary hanggang junior high school. Sanay na akong nabubuli ng dahil sa katabaan ko. At hindi ako sanay kung may magtangkol sa akin mula sa mga bully na estudyante sa school namin, Papa Dudut. Hi Angel, nagdala ako ng Japanese cake para sa'yo. Uy, favorite ko yan. Para sa akin talaga yan. Oo, ginawa to ng mama ko kaninang umaga kaya naisipan ko magdala ng extra para sa'yo eh. Thank you, Gibson. Tara, sabay na tayong kumain. Upo ka na dyan sa upuan. Sige. Uy, ang sarap naman ito. Sakto kasi strawberry flavor din ang favorite ko talaga. Nakakatuwa naman, nasakto pa lang ginawa ni mama. Nako, super sakto talaga. Kasi kanina pa ako nagugutom dito sa kantin. Nag-iisip pa lang talaga ako ng kakainin ko bago ka dumating eh. Bakit nga pala naisipan mo kung bigyan itong Japanese cake? Wala. Gusto ko lang ding mag-thank you. Mag-thank you? Para saan? Kasi inaway mo sina Nathan nung makita mong binubuli nila ako nung isang araw eh. Yun ba? Wala yun. Ang yabang kasi nun tsaka ng mga tropa niyang takot naman sa guidance counselor natin. Nakita mo ba yung mukha nila nung sinigaw ko yung pangalan ni Mrs. Cruz? Oo, namutla sila tsaka bigla na lang nagkanya-kanya ng takbo palayo eh, no? Bibinggo na kasi talaga sila sa guidance counselor natin. Sa dami-dami ng binubuli nila dito sa school. No? Sayang lang talaga wala nung si Mrs. Cruz. Di sana napatawag ulit sila sa guidance office, di ba? Oo nga, sayang eh. Pero thank you ulit Angel ah. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kasi sanay na akong tinutokso nila dahil sa... Sa pagiging chubby mo? Oo, ganun na nga. Uy Gibson, hindi kita binubuli ah. Totoo naman kasing chubby ka, di ba? Pero huwag ka mag-alala kasi kahit doble pa yung baba mo, di hamak naman na mas gwapo ka pa rin kay Nathan tsaka sa kahit sino pang tropa niya, no? Talaga? Oo! Nuto mo lang ako kasi binigyan kita ng Japanese cake eh. Ano ka ba? Bakit naman kita uutuin?
Nagsasabi lang ako ng totoo. Kita mo naman yung mukha niya, di ba? Ang daming malalalim na pimple marks. Samantalang yung mukha mo, tingnan mo parang kutis artista. Uy, bakit namumulay ang pisngi mo? Okay ka lang ba, Gibson? Oo, okay lang ako. We, sigurado ka ba? Kasi parang biglang naging mansana sa pula yung pisngi mo Ano lang, para kasing biglang uminit dito sa loob ng kantin. Angel, babalik na pala ako sa classroom Ha? Babalik ka na kagad sa classroom? Hindi ka pa nga tapos kumain Kasi may kailangan pa nga pala akong tapusin para sa project natin sa physics. Mamaya na pa sa nun, di ba? Babalikan ko lang sa classroom. Paano pala yung isang container ng Japanese cake na dala mo? Sa'yo na lang yan, busog naman na ako. Busog? Isang piraso pa nga lang yung nakakain mo. Oo, nagda-diet na kasi ako eh. Sige na, Angel. Kita na lang tayo mamaya. Bye-bye. Papadudo transferee si Angel sa school namin at bago siya mag-transfer ay sanay na talaga akong nabubuli ng ibang estudyante. Lalo na kapag hindi ko kasama ang mga kaibigan ko. Kagaya ng sinabi ko kanina ay sanay naman na ako kasi mula elementary pa lamang ay nararanasan ko na yon. Pero noong unang beses na pinagtanggol ako ni Angel, pakiramdam ko noon, isa siyang anghel na bumaba sa lupa para maging guardian angel ko. 3 lalaking estudyante kasi ang bumubuli sa akin noon sa may likod ng stage. Tapos biglang sumigaw si Angel na ano daw ang ginagawa nila sa akin. Kasunod ang pagtawag sa pangalan ng guidance counselor namin na naging dahilan ng pagtakbo ng mga bully kong schoolmate. Dahil nakadapa ako halos sa lupa noon, nilapitan ako ni Angel at tinulungan niya akong tumayo. Tinulungan niya rin akong pagpagan ang nadumihang kong polo at pantalon. Sinabi niya noon na dapat daw ay hindi ko sila hinahayaan na bulihin ako. Dapat daw ay lumalaban ako para matakot sila sa akin. Habang sinasabi niya yon ay nakatitig lamang ako sa mukha niya. At yun ang unang pagkakataon na naramdaman ko kung paanong magkagusto sa isang babae. Naging close kami kahit paano at na-miss ko talaga siya nang dumating ang summer vacation. At umaasa ako na pagdating namin ng senior high ay magle-level up kahit papaano ang closeness namin ni Angel, papadudot. Tagal naman ni na Dennis at John. Kanina pa ako naghihintay sa kanila dito sa guardhouse. Hanggang ngayon wala pa rin sila. Uy! Gibson! Angel. Bakit nandito ko sa guardhouse? May hinihintay kasi ako eh. Sino? Girlfriend mo? Naku, hindi Wala akong girlfriend. Alam ko namang wala kang girlfriend. Hindi ka nga marunong manligaw, di ba? Pero sino nga hinihintay mo? Yung mga kaibigan ko, sina Dennis at Jonah. May usapan kasi kami na dito kami magkikita-kita eh. Okay. Akala ko naman kung sinong hinihintay mo. Ay, kamusta pala yung summer vacation mo? Okay lang. Hindi naman kami umalis ng bahay kaya wala masyadong exciting na kwento. Sa bagay. Kami kasi umuwi naman ng province ng mga magulang ko. Pero alam mo, may napansin ako sa'yo, Gibson. Ano yun? Napansin ko na parang nadagdagan lalo ang bilbil natin Pisilin ang bilbil ni Gibson! Woo! Angel, malakas ang kiliti ko dyan. Huwag mo pisilin ang bilbil ko. Sorry, nakakagigil kasi yung mga bilbil mo Tapos nadagdagan pa ngayon. Puro kain lang din kasi ako buong bakasyon eh. Halata nga. Pero wag kang mag-alala. Cute ka pa rin naman kahit chubby ka Ikaw din, maganda ka pa rin hanggang ngayon. Mas lalo ka pang gumanda eh. Ano yan? May sinabi ba ako? Oo, may sinabi ka. Hindi ko lang masyadong naintindihan kasi parang bumubulong ka. Ano ba yung sinabi mo kanina? Ano lang yun? Gibson! Nandyan na pala yung mga kaibigan ko.
Uy, sorry. Late kami sa usapan natin. Tagal kasing kumilos nitong si Dennis eh. Dinaanan ko pa sa bahay nila. Ay, sorry na istorbo yata namin yung pag-uusap niyo ni Angel. Ay naku, hindi. Sinamahan ko lang yang si Gibson habang hinihintay niya kayo. Alam niyo na, baka mapagtripan na naman ng mga estudyanteng walang magawa sa buhay. Pero, palis na rin naman ako. Oy, Gibson, kita na lang ulit tayo mamaya ah. Sige, bye-bye Angel. Bye-bye, Angel. Uy, di naman ako ganyan magsalita Ay, kanina. hindi ba? Pero pansin ko, konti na lang mababali na yung leg mo kakahabol ng tingin sa kanya. Lakas talaga ng tama mo kay Angel, no? Pero alam mo, kung ako sa'yo, sa ibang babae na lang ako magkakagusto. Naku, tama ka dyan, Dennis. Kasi kung tibo lang ako, hindi rin ako magkakagusto dyan kay Angel. Bakit naman? Maganda naman si Angel tsaka mabait po. Ayun na nga, maganda siya kaya ang daming nagkakagusto sa kanya. Normal naman na maraming magkagusto sa kanya. Tsaka wala naman akong balak na ligawan siya. Hindi nga. Oo nga. Crush ko lang siya tsaka hindi ko siya planong ligawan kahit kailan kasi alam ko naman na mababasted lang ako eh. Buti naman, alam mo. Grabe naman kayo. Akala ko ba magkakaibigan tayo? Kaibigan ka namin kaya ayaw ka naming masaktan. Alam mo kasi, Gibson, kilala ko yung mga naging ex-boyfriend ni Angel. Lahat sila gwapo, saka maganda yung katawan. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na talaga sa isip mo na magkakagusto siya sa'yo. Papadudot muse ng campus namin si Angel, kaya naman kilala talaga siya na maganda sa school namin. Marami ang nagkakagusto sa kanya at alam ko rin na ilang beses na siyang nagka-boyfriend at tama ang mga kaibigan ko. Walang-wala talaga ako kung ikukumpara sa mga itsura ng naging ex-boyfriend ni Angel. Pero nang mga panahon na yon ay kontento naman na ako sa friendship na meron kami. Masaya na ako na nakakapag-usap kami sa pang-araw-araw, kaya hindi na ako kailangan pang paalalahanan ng mga kaibigan ko. Alam ko na concerned lamang sila sa akin pero alam ko rin naman kung paano ako iingatan ng damdamin ko. Kasi ng mga panahon na yon, Papadudot, nakokontrol ko pa talaga yung nararamdaman ko para kay Angel kahit na sekretong nagmamahal na ako sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo kaming naging close ni Angel sa senior high. Bukod sa klase ay nakikita rin kami sa isang maliit na nursing home na malapit lang din sa school namin na pagmamay-ari ng isang matandang dalaga na si Nanay Pilar. Madalas kami doon kasi nagpapa-fundraising at charity event kami. Kasama ng ibang mga kaklase at teacher namin para sa mga matatandang nakatira sa lugar na yon. Nakakatuwa lang kasi pareho kami ni Angel na mahilig tumulong sa mga matatanda. Pareho kaming lumaki sa mga lola namin at namatay sila sa magkasunod na taon noong nasa junior high pa kami. Nagkakapalitan tuloy kami ng mga kwento sa kung paano kami inalagaan ng mga lola namin noon. Tapos sa tuwing nasa nursing home ay tinutokso kami ng mga matatanda doon. Sinasabi nila na bagay daw kaming dalawa at nakikita daw nila na balang araw magiging kami ni Angel. Siyempre, tumatanggi naman ako at sinasabi na imposibleng mangyari yon. Pero si Angel ay palagi lamang siyang ngumingiti na para bang natutuwa pa siya kapag tinutokso kaming dalawa sa isa't isa, Papadudot. Gibson, tulungan na kita sa paglilikpit mo dyan. Hindi, ayos lang. Patapos na rin naman ako dito eh. Hayaan mo nang tulungan kita. Kasi ang dami mo nang ginawa sa buong maghapon. Kaya ko na to. Pumasok ka na sa loob kasi medyo mainit dito sa labas. Tsaka konti lang din naman yung mga ginawa ko kanina eh. Kaya di naman ako masyadong napagod. Ha? Anong konti doon? Ikaw na nga yung nag-setup sa living area para sa pag-games natin kay na lolo't lola. Tapos ikaw na rin yung nagligpit ng mga kalat doon pagkatapos ng mga activity na ginawa natin.
At ngayon, ikaw pa yung naglilikpit dyan sa lababo. Hindi pa nga ako pagod, kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Aba, ang sipag mo naman talaga ngayon ah. Baka mamaya bigla ka nalang pumayat dyan. Naku, mamimiss ko tong mga bilbil mo. Uy, Angel, huwag mo nga pisilin yung mga bilbil ko. Sinabi ko na sa'yo malakas ang kiliti ko dyan eh. Baka kasi bigla na lang mawala to eh. Sinusulit ko lang napisilin ngayon. Grabe ka sa mga bilbil ko. Pero sige, para matapos na yung pangungulit mo, itabi mo na lang yung mga baso at pinggan na nabanlawan ko na. O di na yun. Buti naman at pinatulong mo na rin ako dito. Baka kasi hindi ka tumigil sa pangungulit mo dyan eh. Nasaan na ba kasi yung mga kaibigan mo? Bakit ang aga nilang umalis ngayon? Si Jonah, may family gathering daw sila na kailangan puntahan. Si Dennis naman, hahabol daw sa basketball game nila. Sumabay pa talaga sila sa ibang kaklase natin na umalis ng ganito kaaga, no? 2 na lang tuloy tayong naiwan para maglinis ng mga kalat dito. Mabuti na lang, mabilis kang magligpit ng mga kalat kahit chubby ka. Ikaw, kanina mo pa napapansin ng mga bilbil ko ah. May problema ka ba sa pagiging chubby ko? Uy, wala ah. Sabi ko nga sa'yo, ang cute-cute mo kahit chubby ka. Oo na. At kanina mo pa sinasabi yan kahit nung kasama natin sina Lola sa loob. Tuwang-tuwa kasi sila sa mga bilbil mo. Sinasakyan ko lang para lalo silang matuwa. Yun naman ang goal natin, di ba? Pasiyahin yung mga lolo at lolang nakatira dito sa nursing home ni Nanay Pilar. Ganun. At ako pa talaga yung pinahin mo para pasiyahin sila? Ha? Uy! Gibson ah! Bakit mo naman ako binasa ng tubig galing sa gripo? Wala akong pamalit na damit. Huwag ka mag-alala, may dala akong extrang t-shirt. Eto, mas mababasa ka dito sa tabo ng tubig na to. Uy! Gibson, ano ba? Ay, ikaw ah. Gusto mo ng basaan ah? O eto, isang plangganang tubig para sa'yo. Uy! Grabe ka naman, Angel. Parang gusto mo na ako paliguan ah. Hey! Ano bang ginagawa niyo at basang-basa dito sa likod ng kusina? Ay, Nanay Pilar. Si Gibson po kasi, binuhusan ako ng isang tabo ng tubig. Uy, kalahating tabo lang naman nun ah. Ikaw nga isang plangganang tubig binuhos mo sa akin eh. Para natuloy akong naligo oh. Ay, kayo talagang mga bata kayo. Tama na nga yung paglalaro nyo sa tubig. Pumasok na kayo at magpalit ng mga damit. Ako nang magtutuloy ng mga ligpitin dito para hindi kayo gabihin pa uwi. Papadudot sa patuloy na paglalim ng friendship namin ni Angel ay ang simula rin ng paglalim ng espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Yung dating paghanga lang ay nauwi sa pagmamahal at yung dating ako na kontento sa pagkakaibigan na meron kami ay natutong umasa na baalang araw magagawa niya ring suklian ang pagmamahal ko para sa kanya. Lalo na at mas naging close pa kaming dalawa noon. Kung dati puro nakaraan ang pinagkwekwentuhan namin ay naging madalas ang pag-uusap namin tungkol sa future. Tungkol sa mga pangarap namin at plano sa buhay. Tapos ay natutuwa ako sa tuwing magkukwento sa akin si Angel ng tungkol sa pamilya niya. Mga tinatago niyang hinanakit pati na rin ang nasasayang na parte ng kwento ng buhay niya. Pakiramdam ko talaga noon ay espesyal na ako sa kanya. Pakiramdam ko kahit papaano ay may pag-asa ako na magustuhan niya rin ako kahit na mataba ako. Kaya naman sa araw ng senior high school graduation namin, nagdesisyon ako magtapat ng totoong nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Angel? Sana naman di pa siya umuwi. Masasayang pa yata tong bouquet ng flowers na binili ko para sa kanya. Kung bakit ba naman kasi ang dami pa ring tao dito sa may labas ng covered court eh. Nahihirapan tuloy akong hanapin siya. Uy, tol! Gibson, kanina ka pa namin hinahanap ni Dennis. Naks naman, may pabulaklak. Para kay Angel ba yan? Oo, kaya lang di ko siya makita kanina pa eh.
Umuwi na kaya siya? Hindi pa kasi nakita ko siyang pumunta sa restroom sa may gilid ng stage. Mukhang magre-retouch kasi magpapapicture yata siya sa photographer na nandun sa labas. Ganun ba? Mabuti naman. Kala ko masasayang na itong mga bulaklak na binili ko para sa kanya. Mukhang may mababasted mamaya. Grabe ka naman sa friend natin, Dennis. Mali mo naman sagutin siya ni Angel. Angel, baby. Ito naman ako manliligaw kay Angel. Para saan yung bulaklak na yan kung hindi ka pala manliligaw sa kanya? Gusto ko lang siyang bigyan nito para i-congratulate kasi sa wakas, graduate na tayo. So, congratulations lang talaga sasabihin mo sa kanya mamaya? Oo. Nako, pustahan, hindi yan congratulations lang. At pakiramdam ko talaga, may mababasted ngayong araw. Ay, nako, ako, pupusta ako na hindi mababasted tong kaibigan natin. Kasi mukhang type na din naman siya ni Angel eh. Nakita ko kasi parang nagbabago na yung tingin sa kanya. Kaya, eto, pusta ko. Pagkatas ng araw na to, may girlfriend na to si Gibson. Talagang pinagpupustahan niyo pa akong dalawa. Grabe kayo sa akin. Uy, Gibson. Malapit na dito si Angel, oh. Iwanan ka na namin, ha? Uy, galingan mo pagtatapat mo sa kanya para manalo ko sa pustahan. Balitaan mo na lang kami sa group chat, ha? Bye! Sige. Hi, Gibson. Saan pupunta yung mga kaibigan mo? Wala. May lakad pa daw kaya nagmamadali silang umalis. Sayang. Kaya pa naman ako lumapit para makongratulate din sila. Sasabihin ko na lang sa group chat namin mamaya. Ito pala. Flowers nga pala para sa'yo. Uy, thank you Wow, ang gaganda naman ng flowers na to. Ang babango pa. Nag-abala ka pa talaga na bigyan ako nito Siyempre naman. Espesyal na araw to para sa'yo eh. Ano ka ba? Para sa atin. Kasi sabay tayong graduate. Tsaka sa wakas, magiging college student na rin tayo. Ay, grabe. Ngayon pa lang, namimiss ko na kaagad ang high school life. Ako, ngayon pa lang, namimiss na agad kita. Anong ibig mong sabihin, Gibson? Ang ibig kong sabihin, gusto kita, Angel. Teka, tama ba yung narinig ko? Oo, gusto kita, Angel. Matagal na. Nasa junior high pa lang tayo. Crush na kita eh. Kaya ngayon, gusto ko sanang itanong kung pwede ba akong... Gibson, sorry pero kasi hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Pero Angel, hindi naman ako nagmamadali eh. Pwede mo naman siguro akong bigyan ng pagkakataon na ligawan ka. Para patunayan sa'yo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Promise, hindi kita kukulitin. Pero ayoko rin kasi na paasahin ka eh. Ayaw mo kong paasahin kasi alam mo na kahit kailan hindi ka magkakagusto sa isang chubby na kagaya ko. Gibson, hindi ganun yun. Ayoko lang din talaga na masira pa yung pagkakaibigan natin. Okay naman tayo sa ganito, di ba? Okay tayo as friends. Kaya bakit pa natin gagawing komplikadong lahat? Again, I'm sorry. Ayoko lang talaga na umasa ka at masaktan ka lang din sa huli. Papadudot doon pa lang sa part na hindi ako pinatapos ni Angel sa gusto kong sabihin ay alam ko na kaagad kung saan papunta ang pag-uusap na yon. Pero sinubukan ko pa rin ituloy ang lahat. Tinapos ko pa rin ang gusto kong sabihin para wala na akong maramdaman na kahit na anong pagsisisi sa huli. Nagawa ko pa ngang ngumiti kahit sobrang nagpipigil na ako ng mga luha ko noon. Nang tumalikod na si Angel at magsimulang maglakad palayo mula sa kinakatayuan ko ay kaagad kong pinunasan ang mga luha ko. Naglakad ako ng mabilis at sumakay ng tricycle pauwi sa bahay namin. Yung dapat na masayang araw ko dahil senior high school graduation namin ay naging isa sa mga pinakamasakit na araw para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut Angel was my first love.
Siya rin ang unang babaeng naging dahilan para ma-heartbroken ako. Alam niyo po, sa totoo lang ay sinisisi ko ang pisikal na itsura ko kung bakit niya ako binasted noon. Pakiramdam ko ang pangit at sobrang taba ko. Kaya hindi niya ako nagustuhan. Inisip ko na siguro kung payat ako noon ay baka nagkaroon pa ako ng pag-asa para sa kanya. Kaya grabe ang adjustment na ginawa ko sa sarili ko pagkatapos kong mabasted. Ilang araw din akong nagmukmuk noon sa kwarto hanggang sa naisipan kong baguhin na ang sarili ko. Nagbawas ako ng pagkain, nagsimula ako mag-jogging at nag-enroll ako sa gym. Lahat ng iyon ay sinabay ko sa college life ko. At masasabi ko na na-enjoy ko ang lahat ng mga activity na yon. Nakatulong ang fitness journey ko hindi lang para makamove on mula kay Angel, kung hindi para malabas na rin ang lahat ng stress ko sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa hindi ko napansin na 5 taon na pala ang nakalipas. Nagkaroon ng charity event sa nursing home na palagi kong pinupuntahan noon. Na-invite ako at iba ko pang mga kaklase noong high school na pumunta doon. Bagay na pinaunlakan ko naman. Para makita ko na rin ang mga dating kaibigan ko, Papa Dudut. Dennis? Jonah? Uhoy! Hi, Angel! Uy, kayo nga! Kumusta? Eto, ayos lang. Pero itong isang kaibigan namin, baka lang naman gusto mo ring kamustahin. Teka, Gibson? OMG, ikaw nga! Grabe ang laki ng pinagbago mo. Di naman masyado. Ang laki ng pinayat ng kaibigan namin, no? Oh, anyway, maiwan muna namin kayong dalawa. Parang may nakita ako na kailangang ayusin banda dun eh. Tara na, Jonah. Ay, oo, sige, tara. Oo, tara. Grabe talaga. Hindi kita nakilala. Yan din yung sabi ng mga ibang mga dating kaklase natin. Kaya nga wala masyadong bumabati sa akin mula kanina pa eh. Tapos nagugulat na lang sila kapag nagpapakilala ako. Kasi, grabe naman yung transformation mo. Pero, bumagay naman sa'yo. Nakakagulat lang talaga. Ay, thank you nga pala sa pagpunta dito sa charity event para sa nursing home ni Nanay Pilar. Alam mo naman na basta para kay Nanay Pilar at sa mga lolo at lola sa bahay na to, palagi ako maglalaan ng oras. Congrats nga din pala dun sa fun run for a cause na inorganize mo last month Ang daming runners. Teka, tumakbo ka rin sa event namin? Oo, hindi na nga lang kita nalapitan kasi nakita ko sobrang busy mo. Grabe, Gibson. Sobrang thank you talaga Sa fun run pa lang pala namin, nakasupport ka na. Wala yun. Mahilig na rin kasi talaga akong sumali sa mga fun run. Alam mo na, running era. Oo nga Nako, buti na lang talaga pumatok ang running era na yan. Mas lalo tuloy dumami yung mga nagjo-join sa mga fun run namin kahit na maliit na event lang kami. Nakikita rin kasi ng mga runners na fun run for a cause yung ino-organize nyo at kung saan napupunta yung mga kinikita nyo. Nakapost lahat sa social media page nyo kaya marami na nangiengganyo na mag-join sa event nyo. Nakakatuwa naman at mukhang updated ka talaga sa mga event namin Di naman masyado. Pero di ba may fun run ulit kayo sa susunod na buwan? Hindi raw updated pero ngayon alam kagad ang susunod na event namin. Nakita ko lang din sa nakapost sa page nyo kahapon. May alam din kasi ako ng mga pwedeng maging sponsor nyo. Ibibigay ko na lang sa'yo yung contact number nila para matawagan mo at masendan mo ng proposal. Hala, talaga Gibson? Naku, sobrang laking tulong yan para sa event at beneficiaries namin Ngayon pa lang, sobrang thank you na talaga sa tulong mo. Ang ganda naman kasi talaga ng advocacy ng mga event nyo Kaya ang sarap suportahan. Huwag ka mag-alala, maghahanap pa ako ng ibang pwedeng makatulong sa event nyo.
mahilig na talaga akong tumakbo at mag-join ng mga fun run event noon. Kaya nang makita ko sa social media at nag-organize si Angel ng mga fun run event, ay natuwa ako kasi pakiramdam ko ay posible na magkaroon ulit kami ng connection. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagi pa rin ng puso ko noon na umaasa na sana'y maging malapit ulit kami sa isa't isa. Baka sakali na mabigyan na ako ng pagkakataon na makapasok sa buhay niya ng higit pa sa isang kaibigan. Pagkatapos nga ng araw na yon ay naging madalas na ang pag-uusap naming dalawa ni Angel. Madalas ay tungkol sa trabaho namin, mga sponsorship na pinapasok ko sa event nila at paminsan-minsan ay tungkol sa personal na buhay namin. Nalaman ko noon na single din pala siya na kagaya ko. Kaya naman mas lalong umasa ako na pwede nang maging kami. Kasi ng mga panahon na yon ay mas maayos na ang buhay ko lalo na ang itsura ko papadudot. Grabe, ang sarap pala ng pagkain sa restaurant na to. Lalo na tong Bicol Express. Swabe yung anghang. Yan talaga ang bestseller nila dito. Minsan nga, hindi pa yung nagiging available kasi ang daming umu-order eh. Masarap naman kasi talaga. Tapos, ang lambot pa ng pagkakaluto sa pork. Nakakatuwa kasi hindi mahirap ngayain. Masarap din yung ibang pagkain nila na in-order mo Kagaya nitong lemon chicken tsaka nitong, crispy mushroom. Mabuti naman nagustuhan mo. Ay nako, nagustuhan ko lahat. Pero next time, kahit sa karinderya na lang tayo mag-meeting ng tungkol sa fun run namin. Para hindi ka na masyadong gumastos. Ano ka ba? Ayos lang kasi minsan lang naman tayo magkita. Tsaka, di naman masyadong mahal yung mga kinakainan natin. Ay nako, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Kahit nawala na ang 3 bilbil at pangalawang baba mo, ikaw pa rin yung super generous Gibson na nakilala at naging kaibigan ko. Kaibigan lang? Oo, ano pa ba dapat? Angel, hindi ko pa alam kung ito ba yung tamang pagkakataon pero may gusto sana akong itanong. Gibson, Angel, pwede ba this time patapusin mo muna ako magsalita? Kung okay lang naman sa'yo. oh sige. Alam ko na ilang taon na yung lumipas mula nung pagtapat ko sa'yo yung nararamdaman ko. Angel, gusto kong malaman mo na kahit gano'n nakatagal yon, hindi nagbago kung ano man ang nararamdaman ko. Gusto pa rin kita. And sana this time, bigyan mo na ako ng chance na patunayan sa'yo na seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Sana, payagan mo na akong ligawan kita. Gibson, una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa lahat ng effort mo para sa akin. Simula noon hanggang ngayon. Pero kasi ang Kasi hindi pa rin pwede? Kasi hindi mo pa rin ako gusto? Angel, bakit kaya hindi mo muna ako bigyan ng chance na ligawan ka? Ang laki na ng pinagbago ko. At ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Pero Gibson, hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yan eh. Hindi ko sinabi na baguhin mo ang sarili mo para sa akin. Ginawa ko to. Kasi ang buong akala ko, magugustuhan mo na ako kapag pumayat ako. Kapag naging fit ako. Kapag naging successful ako sa buhay ko. Angel, hindi ko maintindihan eh. Ano pa bang kulang sa akin? Walang kulang sa'yo, Gibson. Kung ganun, bakit ayaw mo pumayag na ligawan kita? Kasi nga ayoko na nagpapaasa ng tao. Ayoko na umasa ka sa akin. Sorry talaga, pero hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Di mo man lang ba talaga susubukan? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng chance? Bibigyan ng chance tapos ano? Masasaktan ka lang sa huli. Masasayang lang ulit lahat ng effort mo para sa akin. Gibson, ayoko ng ganun. Ang pinaka-ayoko sa lahat yung binibigyan ko ng pag-asa yung tao na alam ko namang hindi ko kayang magustuhan. Ayoko nang nagpapaasa. Gibson, mabuti kang tao.
Walang mali sa'yo, totoo yun. Pero, hindi lang talaga ako yung babaeng para sa'yo. Papadudot, hindi ko talaga maintindihan si Angel ng mga panahong yon. Masasabi ko na may itsura naman ako at bonus pa na maalaga ako sa katawan ko at may magandang trabaho. Pero bakit hindi ako magustuhan ni Angel? Bakit hindi niya ako mabigyan ng chance na mas makilala pa ng higit sa isang kaibigan? At pagkatapos nga ng pag-uusap namin na yon ay nakipagkita ako sa mga kaibigan kong sina Dennis at Jonah. Niyaya ko silang uminom kami sa labas at doon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko na maluha habang nagkukwento sa kanila. Kinomfort naman nila ako bilang kaibigan nila at sinabi nga nila na kailangan ko na talagang mag-move on at hindi ko rin dapat na iniiyakan ang babaeng kahit kailan ay hindi ko naman naging girlfriend. Pero alam nyo, papadudot, pagkalipas ng ilang buwan at taon ay unti-unti ko na rin naintindihan ang point ni Angel. Masakit talaga sa part ko kasi 2 beses niya akong binasted. Pero ngayon ay mas naiintindihan ko ng tama siya sa ginawa niya noon. Kasi mas magiging mahirap at mas masakit para sa akin kung hinayaan niyang ligawan ko siya. At mas umasa ako tapos ay doon niya ako biglang binasted. Baka doon din ako mas mahirapang mag-move on mula sa kanya. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi pinangalagaan niya talaga ang friendship namin at ang feelings ko. At dahil na rin naging malaki ang positive impact niya sa buhay ko ay mas natuto akong alagaan at pahalagahan ang sarili ko ng dahil sa kanya. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gibson. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.